Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. Ephesians chapter 5 verse 18. Huwag kayong maglalasing sapagkat mauuwi yan sa magulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Be filled with the Holy Spirit. Sa matagal na panahon, ang subject about the Holy Spirit ay nababalot po ng maraming mga kontrobersiya. Mas marami po ang nagsasabi na yung experience ng pagkapuspos ng Espiritu Santo ay mahalaga. At marami din naman nagsasabi na yung pong epekto nung pong karanasan na yun ang mas mahalaga. So today, balansehin po natin yan. Totoo po merong kapuspusan ng Espiritu Santo na nagaganap sa buhay po ng mga believers. Hindi po natin madidinay yan. Ayan ang karanasan ng mga disciples sa Book of Acts. At hanggat nakasulat po yan sa Biblia, ay dapat po natin yang ipangaral. At the same time, meron din naman pong kahalagahan yung mapag-aralan natin yung pong epekto nito sa buhay ng mga mananampalataya. At salamat na lamang po dito sa Book of Ephesians, mababasa natin beginning verses 15 hanggang 21 kung ano yung epekto noong pong pagkapuspos ng Espiritu Santo sa buhay ng isang believer. At yan po ang gusto kong pag-aralan natin ngayon. Upang makita natin talaga kung tayo nga ay tunay na napuspos ng Espiritu Santo. Unang-una po yung binabanggit po sa verse 15. Sabi rito, mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Ang katangian po ng isang taong puspos ng Espiritu Santo ay matalino siyang namumuhay. So, sa English Bible yan, sabi pa nga, be very careful. Kaya may mga tao nagsasabi na ang buhay na ito, bahala na lang kung anong mangyayari sa akin. Sa Biblia po, tayo'y pinaalalahanan na mag-ingat kung paano mamumuhay. Kasi po, ang pagkapuspos po sa Espiritu Santo, aakayin po tayo niyan sa maayos na pamumuhay. At ang sabi diyan, making the most of every opportunity. Sabi diyan sa verse 16, dapat po ay samantalahin natin yung bawat pagkakataon na tayo'y makagawa ng mabuti. So, hindi po magulo ang buhay ng isang taong puspos ng Espiritu Santo. Ito po'y puno ng kaayusan. Tandaan niyo po yan. At sabi sa verse 17, ang sabi rito, huwag kayong maging hangal, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Malinaw po sa Bible na pagka ikaw ay puspos ng Espiritu ng Diyos, alam mo yung kalooban ng Diyos. In other words, alam mo kung ano yung dapat mong gawin at kung ano yung mahalaga sa buhay na ito. At ako'y naniniwala reflected yan sa ating lifestyle. Kasi naniniwala po ako na kapag tayo puspos ng Espiritu Santo, tayo tinawag sa isang banal na pamumuhay. So, pangalawa, mapapansin nyo dito po sa verse 19 and 20, sabi diyan, speaking to one another with psalms, hymns, and spiritual songs, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. So, yung pong nga taong puspos ng Espiritu Santo, ang pinanggagalingan po nila ng inspirasyon sa buhay ay yung kanilang life of worship. Yung relationship nila sa Word of God at yung intimacy nila sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin at pagsamba. Kaya makikita nyo sa Book of Acts, lagi silang nananalangin, lagi silang nananambahan. At iba po yung karanasan nila. Sabi sa Acts chapter 4 verse 31, after they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word
boldly. Sabi sa Acts chapter 2 verse 4, all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Napakahalaga po nung phrase na yun. Ano po? As the Spirit enabled them. Ang Espiritu po ang kumikilo sa kanilang kalagitnaan. Dahil dun po sa kanilang mga pananalangin, nagmamanifest po yung presence ng Lord sa kanilang pagsamba. Kaya dito po sa Ephesians chapter 5, verse 19 and 20, ano po, maging sa kanilang pananalita. No po? Kaya makikita nyo po sa mga taong puspos ng Espiritu ng Diyos ay yung kanila pong pananalita ay kakaiba. They speak to one another with psalms, hymns, and spiritual songs. Biblical po sila. No po? Salita ng Diyos ang lumalabas sa kanilang bibig. Mga awiting espiritual at mga himno. Ano po? At ang sabi diyan, lagi silang nagpapasalamat. Ano po? Mapagpasalamat po yung mga taong puspos ng Espiritu ng Diyos at kinikilala nila ang kalooban ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Panghuli, ito mahalaga na po. Sila po yung mga taong willing na sumunod sa Diyos. Yung mga taong puspos ng Espiritu ng Diyos, hindi po problema dyan ang obedience. Ano po? Kasi mapapansin niyo po sa verse 21, ang paalala ni San Pablo, submit to one another out of reverence for Christ. Kaya even in our interactions with one another, or sa mga relationships between husband and wife, sa ating pamilya, sa ating mga anak, kung tayo po ipuspos ng Espiritu ng Diyos, matututo tayong magpasakop sa isa't isa. Kasi totoo po yun. Ano po, mahirap talaga sa tao yung magpasakop. Ano po, kasi punong-puno po tayo ng pride at pagiging makasarili. Pero pagka puspos na po ng Espiritu, yung ating buong buhay, madali nating magagawa. Yung bilin dito po ni San Pablo sa Ephesians chapter 5, verse 21 and succeeding verses. Ano po? Yung pagpapasakop sa isa't isa ng mag-asawa, ng anak sa magulang, at sa lahat po ng interaction at relationships natin sa ibang tao. Kaya yan po ang ebidensya na ang isang tao po ay puspos ng Espiritu Santo. Marunong siyang magpakumbaba, magpasubmit sa isa't isa. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.